Hello again everyone, I am Mary Christine and karon ako na sa discuss ang introduction to programming. Years before the dawn of computers, human had already begun writing sequences of steps necessary to accomplish a particular task. So, before pa nag-exist ang computer, ang mga tao kailangan to mag-need og solve sa mga problems and get things done. So, nagsulat sila og mga step-by-step instructions nga ilahang sundon. Mahalin tulad nimo siya sa recipe sa pagluto. But something really big happened, which is ang World War II. After ang Japan nag-attack sa lugar nga ginatawag og Pearl Harbor, ang United States ni-join sa war. So diri pa lang daghan ang syudang nabago, including ang kung unsaon sa mga tao pagsulat og instructions kay kailangan nila nga mas careful o precise kay ginagamit nila ni para mag-build og powerful machines like early computers para makatabang sa war. So tungod sa war ang mga pamaagi sa pagsulat og step-by-step instructions nahimo siyang better o more important. Programming development cycle. So, kabalo man ta nga ang program kay nahimo siya para magsolbad og problema gamit ang computer. So, para mahimo ni, ang programmer mag-design og algorithm which is mao ang step-by-step nga mga instructions. So, kaning mga steps i-arrange ni siya in the right order para makahimo og solution nga ang ma-follow sa computer. So, di ba ang tao kay na life cycle or like ang animal spot. So, ang programming na po siya development cycle which is ang step-by-step process sa paghimo og program na ni siya unom ka process. Number 1, defining and analyzing the problem. Number 2, planning and designing the solution. Number 3, coding the solution. Number 4, testing and debugging the solution. Number 5, implementation. Number 6 and last is the maintenance and documentation. So na figure 3 para ma-visualize dyan ninyo ang programming cycle. First, defining and analyzing the problem. So before ka mag-solve sa problem, it's important nga munguta na sa kako kung sa man ay ang kailangan buhaton or kailangan nga humanon. Makatabang ni siya para maasaptan dyan nimo ang problema. Problem analysis. Ang problem analysis process ni siya sa pag-breakdown sa mga dagko nga mga problema into smaller parts. Kada part is kina-divide into even smaller budget if kailangan. This makes it easier to solve step by step rather than trying to handle tanan sa asa lang. So na example dire. So ang mama daw naghatag og 10,000 sa iyahang anak ng babae para sa initial payment sa iyahang school fee with warning nga dapat mag-control sa iyahang shopping habit. Kay if magpadayon gihapon siya, di na siya tabangan sa iyahang mama, iyahan na lang kagalingon na magsubat sa problema. So, inspired with a solid determination para makasulod sa college for the second try, anak niya to sa university. Tungapit na siya sa eskwelahan. She intends to register na siya na-notice na tiyangge along the street where she immediately saw mga beautiful displays, especially itong mga signature bags hanging sa corners. Kind of crafts nga ginahimo sa LV and BV. So, nag-post siya for a while, but after a short moment of hesitation and meditation, nisulod siya sa shop. Pagawas niya na siya dala nga mga items inside her shopping bag, feeling happy o contented for all nga iyahang gipalit. So, iyahang gihap, pila na lang nabilin sa iyahang kwarta. Realize niya nga 5,000 na lang ang nabilin sa iyahang pag-shopping spree. So, defining the problem. How do we go about identifying the problem to be solved? So, makita ninyo sa screen yung nakasplit siya into 10, which is 500 na lang ang amount.
So, gisplit niya as account of kanang sa iyang friends o relatives kay mga siya og tabang. Hence, ang pag-breaking or splitting the aforesaid amount into smaller but attainable quantity is a clear and simple application of problem analysis. Number 2, planning the solution. One of the best techniques in writing a good program is by planning. So, ang isa sa best ways na maghimo or pagsulat sa good program kay planning. Planning means pag-organize mga steps in a clear and logical way para makompleto ang isa ka task. Sa pag-solve sa problem, ang programmer kailangan niya mag-write or magsulat muna og plan sa papel, kinag-outline kung saan niya pag-solbad ang problema. This includes arranging steps and considering different nga mga situations. So para mahimo ni ang programmer maghimo og algorithm, which is ang step-by-step set of instructions for each part of the plan. Katabang ni para ensure nga ang program mag-works correctly and efficiently. So, sige na balik-balik na ako. Ang algorithm, step-by-step process kung saan pagsolbad sa problema. So, intellectual disparity. Computers, dili sila ng kuna-una or kasabot og mga butang pareha sa tao. Kita. So, they only follow instructions nga gihatag sa ilaha, while ang humans makahimo og decisions, learn from ilang experience, o mahimong creative, while computers mag-process lang siya og data based sa programs nga gisulat sa ilaha. So, modeling tools. Algorithm is formulated for the purpose of solving a programming task. So, ang algorithm, nahimo siya para magsolve og programming nga mga problema. So, naay different ways ang saan pag-represent og algorithm. So, naay duha nga most common methods, which is ang pseudocode o flowchart. So, ang pseudocode makatabang sa programmers to plan their code in a way nga mas sayon siya kaning sabton before writing the actual program. So, ang flowchart naman is a visual way para mapakita ang step-by-step process sa pag-solve sa problema. Gamit din siya og different shapes and arrows para mag-represent of actions, decisions, again, flow sa operations. So, na example dira sa screen. Kita ninyo. Next is coding the solution. Crucial to program development process is coding. So, ang coding kay step sa pag-develop og program. Kani nga stage kay ang mga step-by-step instruction nga gisulat in pseudocode or nag-represent in a flowchart kay i-convert into actual programming language nga masabtan sa computer. So, ang kaning nga process can transform ang planned solution into machine executable code, allowing the program to function and solve the intended problem. Programming language. Ang programming language is what allows a programmer and a computer nga maka-communicate sa usag-usa. Katabang ni para i-bridge ang gap between the way kita nga mga tao maghuna-una og ang way sa computers pag-process og information. So karon, there are several programming languages available depende sa user needs. Fourth step is the testing and debugging. It is the method of validating the program to ensure that it will correctly work in the required task. So, testing process siya sa pag-check kung ang program nag-work ba as is expected, solving the problem correctly. Then, ang debugging is pag-fix sa mga mistakes or errors na nakita during testing. The compilation process. After masulat ang code, pero before pa mag-run sa program, kailangan siya i-compiled. Compilation is a process of translating the program's code into machine language or
tinatawag na executable code. So ang computer makasabot og madagan yan maran. So without compilation, ang program cannot be executed properly. Next is the debugging process. The reason why the program must be compiled was because the object code or the executable code had to be created. Pero dili ni siya mahitabo if na mga errors sa code. Errors need to be fixed before ang program ma-compiled properly. One type of error is called a syntax error, which mahitabo siya if the program breaks the grammatical rules of the programming language. Kaning mga error must be ma-correct before the program ma-compiled into machine code and run. So debugging is a process of pagpangita o pag-fix sa mga errors. Next is the test run. Prior to actual use of the program, a test run is performed for purposes of correcting and removing output errors left undetected during the compilation process. So ang test run before ka mag-use a program for real task, ginabuhat kini para mangita o mag-fix sa errors nga wala na-detect during compilation. So during the test run, dummy data or tinatawag nga fake or sample data is fed into the program para makita what kind of output ang na-generate and mag-work pa kini as expected. And after ma-fix sa mga issues nga nakita during the test run, ang program is kailangan i-run outro. Pero this time with real data para makita if it performs correctly under actual conditions. Fifth step is the implementation. After matest ang program niya mag-work siya as expected with real data, it's ready for actual use. So there in a part, real-time data na dyan ang gamiton. Ang program runs under the close supervision sa programmer nga nag-implement ani. For the next 2 ka bulan, ang program's output is carefully kina-monitor siya to ensure nga walay errors nga ma-noticed. Any issues no matter unsa kagamay kay gina-correct siya immediately to make sure nga ang program smooth ang dagan ug accurate. So ang last step or the 6th step is maintenance and documentation. When the program is effectively controlling the processing, the need for maintenance and documentation is mandatory. So once the program is kanang smooth na iyang dagan, it requires ni og maintenance and documentation. Important ni siya for future reference and para ma-make sure pag nga ang program is stays up to date. So ang changes sa mga butang like company policies or government regulations such as new tax rates can maka-impact siya sa program. With ganing things changes na hitabo, ang program kailangan i-update to reflect the new rules. This ensures ang program mag-continue og work correctly and stays aligned with any new requirements. So, ang pag-document ay dili lang siya about pag-create og list. Nag-involve ni siya og backing up og storing data files sa safe nga mga lugar where they can easily be accessed if kinahanglan. Without proper documentation, mas lisod ni siya para sa future programmer nga masabtan ang program o maghimo og changes or updates. So ang documentation nag-serve siya as a record of the program's logic para possible nga ma-trace nimo yun sa siya pag dagan og ma-ensure kung ang program nga ma-maintain og defined without confusion. So that's all everyone. Thank you for listening.